Mga maling paniniwala ng karamihan sa relasyon. Yon, ito mga utol. Speaking of paniniwala. Okay? Ano ba yung paniniwala mo pagdating sa relationship? Kasi may mga mangilan-ngilan, based na rin sa studies no, na pinagstudihan talaga natin na yung iba talaga ay walang kaalam-alam pagdating sa relationship. Hindi nila alam kung ano yung tama at mali. That's why marami po yung nadadapa, marami po yung nalulugmok, at marami pong nawawasak na relasyon dahil sa maling paniniwala. So nandito tayo ngayon para i-educate ko kayo or para madagdagan ko pa yung kaalaman ninyo, lalong-lalong na pagdating sa larangan ng pag-iibigan. So isa-isahin natin na maybe isa dito ay paniniwala mo na which is maling-mali pala. So ito ngayon, isa-isahin natin na yung una sa lahat ay ibigay ang lahat-lahat. Yes, ito. Halos maybe 60 to 70% ay naniniwala talaga sa ganitong gawain o sa ganitong paniniwala na kailangan ay ibigay mo lahat-lahat. Once na pumasok ka sa isang relasyon, ibigay mo lahat-lahat, todo-todo. Huwag ka nang magtira sa sarili mo. Naku po, yan po ay maling paniniwala talaga. Pero mostly, nangyayari lang ito sa mga teenager or yun na nga sa mga estudyante na maagang pumasok sa isang relasyon. So kung minsan talaga binibigay nila lahat-lahat, yes, pero yun na nga, by the end of the day is naaabuso lang. Kasi nga utol, mali po itong paniniwala. Once na pumasok ka sa relasyon, huwag na huwag mo talagang ibigay yung lahat-lahat. Magtira ka rin sa sarili mo. Okay, tandaan mo yan. And then ito, yung pangalawa natin is humingi ng sorry kahit mali niya. Yes, ganito ba yung paniniwala mo? Na kahit mali na ng partner mo ay ikaw pa ito yung dapat na hihingi ng sorry. Yes, Kuya Kiko, kasi yan na yung kinakaugalian ko. Yan na yung nasanayan ko. Na kahit makagawa ng kasalanan yung partner ko is ako na lang itong hihingi ng sorry para hindi na mas lalong lalaki pa yung problema. Pero yung hindi mo alam utol, ito pala yung nagiging ugat o rason kung bakit palagi kang inaatrasan ng partner mo. Na kahit konting pagkakamali mo lang or kahit pagkakamali niya din ay inaatrasan ka na kaagad. Dahil alam niya na ikaw pa itong susuyo, na ikaw pa itong hihingi ng sorry sa kanya. Okay? So maling-mali po yung paniniwala na ito. And then ito pa, yung pangatlo natin is babalik kapag hinabol. Uy, habulin mo siya! Yes, babalik ang kanyan kapag hinabol mo. Which is maling paniniwala din. Nakaramihan talaga ay ito yung ginagawa. Maghabol, hahabulin para bumalik. Kasi Kuya Kiko, kung hindi ko siya hahabulin, tiyak hindi na po yan babalik. Nako, ito mga utos ha, kapag mahal ka talaga ng tao, ay babalik at babalik po talaga yan kahit hindi mo hahabulin. Yung pagmamahal kasi ay ginagawa po yan ng dalawang tao. Kapag pumasok tayo sa isang relasyon, hindi pwedeng ikaw lang yung magmamahal. Yung ikaw lang lagi itong maghahabol, ikaw lang lagi itong magpaparamdam ng pagmamahal, which is hindi talaga yan normal. Yan po ay mali, dapat dalawa kayo. That's why kailangan mong isa-isip na kapag mahal ka rin ng taong yan sa isang relasyon or sa relationship ninyo, babalik at babalik po yan kahit hindi mo nahabulin. That's why huwag na huwag ka talaga maghabol. Okay? So yon. And then ito yung pang-apat natin is mahal niya naman ako. Okay? Always ko po itong naririnig sa mga humihingi ng advice sa akin. Na Kuya Kiko, bakit ginaganito ako ng partner ko? Nahihirapan na ako pero ramdam ko naman na mahal niya ako. Ibig sabihin ay pinapangunahan mo. Nag-a-assume ka. Ikaw lang itong nagbibigay ng conclusion na minamahal ka niya. Huwag na huwag talaga ninyong pangunahan utol yung pagmamahal ng isang tao. Dahil siya lang po ang totoong nakaalam kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Kung totoong mahal ka niya o hindi. That's why, huwag na huwag mong pangunahan na sasabihin mo na yes, ramdam na ramdam ko Kuya Kiko na mahal niya ako. Yes, mahal ako ng taong yan. My goodness. My God. Huwag na huwag mo talagang sasabihin yan dahil siya lang po ang nakakaalam ng totoo. Okay, so yun. And then ito yung panglima natin is awayin ang third party. Lalong-lalo na sa mga may mga kaibigan dyan na mga solsolera. Ako, awayin mo yung third party. Yes, lusubin mo, puntahan mo. Nandito na kami sa likod mo. Pero yung hindi mo alam utol, yung pag-away ng third party,
let's say ng other woman is mali pong gawain, binababa mo lang yung level mo, same level doon sa other woman niya or sa third party na yun. Ang tanging mo lang gagawin, utol, is pwede kang magpakilala na may asawa, okay, na ikaw yung girlfriend or ikaw talaga yung original, and then hayaan mo na. Kasi wala kang ibang aawayin dito. Ito hindi naman necessarily talaga na kailangan mong awayin yung partner mo or kung sino man dyan. Kundi wala namang ibang may nakagawang kasalanan dito kundi yung partner mo. Kasi kung totoong mahal ka niyan, utol, ay hindi po yan matutukso. Kasi yung mga kababaihan dyan na napapaibig sa may mga partner na rin na lalaki na may inaapakan or may sabit ay dahil lang din po yan sa pagmamanipula ng partner mo sa mga mabulaklakin niyang salita kagaya sa'yo dati na mga pinaggagawa niya. So ganun din po yun yung ginagawa niya. That's why napapaibig or nahuhulog din yung loob ng ibang babae sa kanya. Okay? Pero again, huwag ka talaga mang-away ng third party. Okay? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is maghintay ng pagbabago niya. Isa pa ito na mali ding talagang paniniwala pagdating sa relationship. Na Kuya Kiko, kailangan kong maghintay ng pagbabago niya. Kailangan kong manatili sa relationship namin. Dahil nga sa rason na hinihintay ko kasi yung pagbabago niya. Pero yung hindi ninyo alam, utol, wala po kasing nagbabago sa kalagitnaan ng relationship. Dahil yung isang tao ay never po yan magbabago once na hindi niya maranasan yung pagsisisi. So again, paano siya magsisisi kung nandyan ka pa rin naman? Walang mabibigay na pagsisisi sa partner mo kung yung binibigay mo is kampante. Tandaan mo yan. So again and again, utol, huwag ka pong magstay sa isang relasyon para lang sa paghihintay ng pagbabago niya. Maghanap ka na lang dyan ng partner na hindi mo na kailangan baguhin. Okay, so yun. And then ito, yung pang-pito natin is ipanalangin para karmahin. Kung ako sa'yo, manalangin ka na karmahin yung partner mo. Oh no! Yes, isa po ito sa mga sinusulsol or advice ng mga kaibigan ninyo. Pero ito po ay maling paniniwala. Ang karma, utol, ay kusa po yan na dumadating. Kumbaga pa, ipasa Diyos na lang natin. Huwag mong ipanalangin. Dahil kung kakarmahin man yan o hindi is it's none of your business anymore. Labas ka na dyan. Wala ka nang pakialam dyan. Ang unahin mo is yung sarili mo kung paano makatakas sa taong yan. Kung nakatakas ka na sa taong yan, then huwag ka nang mangialam pa sa kanya. Ang mahalaga ay nakatakas ka na talaga. Yes, utol ha. Huwag talaga kayong manalangin ng karma kasi masama po yung karma. Okay? Kung mananalangin ka or hinahangad mo na karmahin yung isang tao, pareho lang yan na inuutusan mo yung Diyos na gumawa din ng kasalanan. That's why ipasa Diyos mo, hayaan mo yung Diyos. Kung paparusahan man siya o hindi. Kung hindi man, then maybe may mga iba pang rason which is hindi para doon sa partner mo kundi para talaga din sa kabutihan mo. So yun. And then ito, yung panghuli natin is yung lagpas ka na sa kalendaryo. Ayun. Ito isa rin ito sa mga maling paniniwala. Na Kuya Kiko, kailangan ko na magjowa kasi lagpas na ako sa kalendaryo. Then again mga utol meron pa pong bingo. Tsaka marami pang palusot dyan yung ibang kababaihan na lumalagpas na sa kalendaryo. Pero again and again is huwag po kayong maniwala about dyan. Kasi mas lalo nyo lang minamadali yung isang pagpasok sa relationship. Kung wala mang darating din, what? Huwag talaga ninyong mamadaliin kasi may mga rason din kung bakit ito nangyayari sa buhay natin. Kung single ka man at saka wala pang dumadating, yes, maybe marason or may iba ka pang misyon or maybe may iba pang nilalaan talaga yung Diyos sa'yo. Hindi man tao kundi baka sa ibang bagay or baka sa ibang gawain. Kaya mag-relax ka lang dyan, utol. Stay put ka lang dyan. Pasipol-sipol ka lang muna. Huwag mo talagang madaliin yung isang relasyon kasi yung iba nga dyan is nahihirapan kung paano kumala sa mga partner nila. Okay? So yun lang maraming salamat talaga. And then ito syempre, mag-shoutout tayo. Ito shoutout pala kay Just Me, ayan. Shoutout from si Jose from LA, California. Yun shoutout sa iyo. Maraming salamat po sa pagpanonood ninyo from California. And then ito pa si Lulit Okiton. Ayan, Lulit Okiton from Davao del Norte. Uy, mga taga Davao dyan, kamusta diha? Ayun, maraming salamat po. And then isa pa si Velma Hinlayagan. Ayan, shoutout from Lebanon. Yun sa shoutout dyan sa Lebanon. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Yes, umaabot tayo sa iba't ibang bansa.
And then, yun lang. Anyway, sa mga gusto pa palang magpa-shoutout, yes, comment yun lang dyan sa ilalim and then sa shoutout natin at saka isisigaw talaga natin yan bukas. So yun po, maraming salamat talaga sa mga gusto pala akong makausap one-on-one. Puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM nyo ako doon and then usap-usap tayo. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang